Welcome back sa ating FA page na Review with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. By the way, kung napanood niyo ito sa ating FA page, ugaliin bisitahin ang ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn kasi nandoon yung mga kompletong mga videos natin. So ngayon, from random post na naman tayo, nakapost ito sa isa sa ating laging tinatambayan or yung public na FB group. Let's read the problem. A test has 80 items. If a student got 68 correct, what percent did the student get? Ang total ay 80. Yung nakuha niyang correct na answer ay 68. Tandaan, ito yung mga tamang sagot niya. Yung nasa baba, ito yung total. Yan na yung ating equation kung saan bali 68 over 80, ibig sabihin 68 divided by 80. So wag na natin yung isa-isahin kayo na. 68 divided by 80, this is 0.85. Kapag i-convert natin to may percent sign, i-move lang natin twice yung decimal to the right side at lagyan ng percent sign. Kaya ang sagot dito ay 85%. So, ito yung pwede nating gawing solution number 1 para may pagpilian kayo kung saan kayo hiyang. Let's do solution number 2. Bali, i-change natin yung mismong statement. A test has 80 items. So, if a student gets 68 correct, so itong 68 is what percent? Pareho lang to sila. 68 is what percent of 80? So, 68 ang is equal sign. What percent left and para sa percent na hinahanap natin? Ang of multiplication, 80. So, since pang-multiply siya kapag matransfer pang-divide na yan, para makuha natin yung value ni n. So, pareho lang din siya sa solution number 1 natin na 68 over 80 or 68 divided by 80, which is yung sinabi natin kanina ay 0.85 or 85%. Last na lang. Itong 68 over 80, obvious kasi siyang parehong ma-divide ng 8. Bakit i-divide ko siya ng 8? Para lang maging 10 yung nasa baba. Mas madali ko kasi siyang i-convert na may percent sign. 68 divided by 8, this is 8.5. So, ang gagawin ko sa 10, dagdagan ko ng 0 or pareho kong i-multiply ng 10. So, therefore, 85 na yung nasa taas. Now, this is 85 per 100. 85 per 100 means 85%. Dami kong solusyon, pero kayo nang mamili kung saan kayo hiyang. Ang pinakasimple lang naman, ito si 68, i-divide lang ng 80. Another one. Dalawa to. What percent of 320 is 96? What percent of 500 is 125? Di ba ito mga ganito? Laging meron sa mga exam. So, paano ba yan? Itong what percent, ito yung hinahanap natin. So, pwede itong lagyan ng kahit anong variable na gusto nyo. Gusto nyong letter N. Ang of multiplication, tapos 320, ang is equal sign 96. Kaya, since itong si 320 pang multiply, pang divide na yan sa kabila. Ganun lang siya kasimple. 96 divided by 320. Or, pareho siyang ma-divide ng 32. Pareho kasi siyang ma-divide ng 32. Magiging 10 na lang yan. Ito magiging 3. Dagdagan ko lang ng 0. 30 per 100 means 30%. So, yan na yung sagot dito sa what percent of 320 is 96. In other words, ito, yung is na yan, equal sign kasi yan, magiging pang-divide na yan sa kabila. I-divide mo lang, that's 0.3, and this is
30%. Ganon din naman ang gagawin mo dito. Equal sign, ito pang multiply, since pang multiply, pang divide, yan siya sa baba. 125 divided by 500, and this is 0.25. So this is 25%. Ito kasing 125 per 500. Pwede kasi itong hindi na isolve, yung tipong sa mind na lang. At isipin mo na lang na ito ay parihong ma-divide ng 5. So this is 25, and this is 100. 100 per, 25 per 100 means 25%. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.